Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 401 hanggang Kabanata 410. Kabanata 401. Tapos ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinubukan ni Wen Chao na pakalmayan ang sarili, at nagtanong pagkatapos umupo. Ang Wen Chao Group niya ay isang listed company lamang sa Timog. Hindi siya gaanong matapang sa matinding banggaan. Kung wala siyang sinusuportahan sa likod niya, gugustuhin niyang itapon ang Wen Chao Group. Ngumisi si Huang Wuliang at sinabi, sa silangang China, siya ang Panginoon ng mundo sa ilalim ng lupa, ngunit sa gitnang China, hindi ako naniniwala na maglalakas loob si Yehan na magkagulo. Hindi ito ang kanyang teritoryo. Sa tamang oras, gusto ko ring makilala ang binatang ito, tingnan kung gaano kalaki ang kanyang kakayahan. Pagkarinig nito, ngumiti ng mapait si Wen Chao, ikaw ay isang dalubhasa sa paggamit ng Go, kaya natural na hindi ka natatakot, ngunit ako'y natatakot. Nang maisip ito, nadama ni Wen Chao na dapat siyang magkaroon ng mas maraming paghahanda at hindi ilagay ang lahat ng kanyang pag-asa kay Huang Wuliang lamang. Sa likod niya, may mga kaalyado at mga taong sumusuporta sa kanya. Pagkatapos ng pag-iisip, lumabas si Wen Chao at tumawag, ngunit walang sumagot sa tawag pagkatapos niyang tumawag. Ang sitwasyong ito ay nagpadilim ng mukha ni Wen Chao, at pagkatapos ay patuloy niyang ginawa ang tawag na ito ng ilang beses. Sa huli, direktang pinatay ng tao sa kabilang linya ang telepono. Wu Shekshong, ikaw na hayop. Walang sumagot sa telepono, at pinatay ito. Galit na binasag ni Wen Chao ang telepono, ang kanyang mukha ay maputi, ang kanyang tawag ay natural na sa pinuno ng WUS International, ngunit hanggang ngayon, wala silang pakialam sa kanya, at hinayaan siyang mag-isa. Pumasok si Wen Chao sa villa na may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa ngayon, hindi siya pinapansin ng WUS International. Ang kanyang huling pag-asa ay maaari lamang ilagay kay Huang Wuliang lamang. Mabuti na lang at kaya ni Huang Wuliang napigilan si Yehan, kung hindi, talagang tapos na siya. Sa mga ginawa niyang lihim kay Xi Hanyan at sa iba pa, hindi siya hahayaan ni Yehan. Ngunit nang nag-aalala si Wen Chao, dumating sina Yehan at ang iba pa. Sa pagkakataong ito, hinati ni Yehan ang kanyang mga tropa sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay pumunta upang sirain ang mga puwersa sa ilalim ng lupa na nabuo ng pamilya Wen sa Shaoyang City, at ang isa pang grupo ay dumating dito. Ang pamilya Wen ay maituturing na isang malaki at kagalang-galang na pamilya ng negosyo sa Shaoyang City, na may parehong itim at puting relasyon. Ang dahilan kung bakit ang Wen Chao Group ay maaaring umunlad ng napakabilis ay dahil sa itim at puting relasyon na ito. Ngunit ngayon, kahit gaano pa kahirap ang kanilang relasyon, hindi ito magiging mas malakas kaysa sa kamao ni Yehan. Sa labas ng villa, si Yehan ay dinala lamang sina Sun Bumir at Zhou dito. Sa labas ng villa, sa pananaw ni Yehan, masasabi niya kung sino ang nasa villa sa isang sulyap, marahil ay nakaramdam siya ng isang taong sumisilip sa labas. Sa loob ng villa, ang mga mata ni Huang Wuliang ay naging malamig, at agad siyang ngumisi, tumayo at lumabas sa villa. Si Wen Chao ngayon ay hindi na siya naglakas loob na iwanan si Huang Wuliang kahit kalahating hakbang, kaya sinundan niya ito palabas ng villa. Ikaw ba si Yehan? Sa labas ng villa, malamig at mayabang na tiningnan ni Huang Wuliang si Yehan. Walang takot sa kanyang mga mata, at may isang mapagmataas na lasa sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Yehan, nagulat si Huang Wuliang. Napakabilis niyang dumating, pinatay niya lang ang kanyang nakababatang kapatid, at ngayon ay darating siya upang magbayad ng utang sa kanya. Ako si Yehan, ikaw ba ang gumawa ng glowworm na iyon? Mahinahon na sinabi ni Yehan, ang Huang Wuliang na ito ay nakasuot ng isang napaka-retro na estilo, na may mahabang buhok at mahabang damit. Ang ganitong uri ng kasuotan ay medyo katulad ng mga caravan na minsan niyang pinatay ni Yehan gamitin ang Go Master. Kung maglakas loob kang sirain ang aking heart-biting Go, ngayon ay babayaran mo ang presyo. Malamig na umungol si Huang Wuliang, at sa isang kaway ng kanyang damit, nakita niyang ang lahat ng uri ng mga peklat ay sumasakop sa kanyang katawan.
Nakakatakot na mga insekto na may napakaraming nakakatakot na insekto sa katawan ng isang tao, ang mga ordinaryong tao ay matatakot hanggang sa mamatay sa simpleng pagtingin sa kanila, ngunit ito ay isang pangkaraniwang bagay para sa mga Go Master. Sila nakatira kasama ang lahat ng uri ng ahas, insekto, daga at langgam sa buong taon na nagbibigay daan sa kanila na mas mahusay na magtatag ng isang relasyon sa mga Go Insect. Tanga, hayaan nating magbayad ng presyo. Ngumisi si Jolai at sinabi, may sakit ka at nakalimutan mong uminom ng gamot mo, kaya mo bang harapin kaming tatlo? Kung gayon, subukan mo lang. Sa gitnang China, hindi ito ang iyong teritoryo sa silangang China. Kahit na ikaw ay isang dragon, kailangan mong paikliin ako. Bukod dito, maglakas loob ka bang patayin ako? Mapagmataas na ngumiti si Huang Wuliang, ang hitsura na iyon, tulad ng isang pangalawang henerasyon na ninuno na umaasa sa kanyang sariling kayamanan at kapangyarihan. Nang marinig ito, tumawa sina Yehan at ang iba pa, at tiningnan si Huang Wuliang na parang isang tanga. Bakit hindi nila siya maglakas loob na patayin? Dumating si Yehan dito upang pumatay ng tao, papatayin niya ang sinumang maglakas loob na makipag-ugnayan sa kanya sa likod ng kanyang likod, hindi niya iyon maglakas loob na sabihin. Sa sandaling ito, kahit si Wen Chao ay nakatingin kay Huang Wuliang na parang isang tanga. Kung alam niya na si Huang Wuliang ay napakamayabang at mapagmataas, umaasa pa rin siya sa kanya. Tumakas na sana siya mag-isa, bagaman si Huang Wuliang hindi alam ni Wen Chao ang pinagmulan, ngunit hindi ba siya maglakas loob na pumatay ng isang tao, ang Panginoon ng mundo sa ilalim ng lupa sa silangang China. Hanzi, mukhang hindi lang tanga ang lalaking ito, kundi baliw din. Hindi niya alam na malapit na siyang mamatay. Talaga bang iniisip niyang hari siya? Ngumisi si Jolai, at sinabi ni Yehan, ganitong uri ng tao dapat nating bigyan siya ng mahabang alaala, harapin siya, hayaan mo akong gawin ito. Pagkatapos magsalita, humakbang pasulong si Yehan. Ang Huang Wuliang na ito ay isang dalubhasa sa Go, at mahirap ipagtanggol ang kanyang mga pamamaraan. Medyo nag-aalala pa rin siya na hayaang kumilos sina Sun Bumir at Jolai. Nang makita ito ni Huang Wuliang, ngumisi siya at sinabi, sa silangang China, ikaw ang Panginoon ng mundo sa ilalim ng lupa, ngunit sa gitnang China, ito ang mundo ng mga gumagamit ng Go. Ang sino mang pumunta rito ay dapat maging matapat. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng aking Go Insect. Pagkatapos ng lahat, ang katawan ni Huang Wuliang ay nanginginig, at pagkatapos ay ang mga Go Insect sa kanyang katawan ay nagbaril patungo kay Yehan na parang mga balang na sumasalakay sa langit. Kung ang mga Go Insect na ito ay hawakan ang kanyang katawan, agad silang papasok sa kanyang katawan. Sa katawan ng biktima, ang dugo ay nilalamon at ang mga panloob na organo ay nawasak. Ang pagkamatay ay napakakatakot. Gayunpaman, bagaman ang mga Go Master ay malalakas sa Go, ang kanilang sariling lakas sa pakikipaglaban ay hindi gaanong mataas. Sa parehong kaharian, kung ang mga Go Master ay hindi gumagamit ng mga Go Insect, ang sinumang nasa parehong kaharian ay madaling makapatay sa kanila. Nahaharap sa mga Go-worm na nilikha ni Huang Wuliang, hindi nagpakita ng takot si Yehan sa kanyang mukha. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakikipaglaban si Yehan sa mga taong tulad ng mga Go Master. Nang nakikipaglaban siya sa Go Master ng Caravan, walang takot si Yehan. Alam na ang aura sa kanyang katawan ay ang kaaway ng mga Go-worm na ito, ang mga Go-worm ay natatakot sa aura sa kanyang katawan. Sa makatuwid, sa harap ng napakaraming Go Insect na ito, direktang pinakawalan ni Yehan ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Sa palad ng kanyang kamay, nag-transform ito sa isang espada ng espiritual na enerhiya, at hinampas ang mga Go Insect na iyon. Ang pinsala ng mga Go-worm ay napakaliit, lalo na sa napakaraming Go-worm. Gayunpaman, pagkatapos mawala ng hangin ang espiritual na espadang Chi ni Yehan, nakita niyang tumitili at umiiyak ang mga Go-worm sa kanyang harapan. Mukhang natatakot sila at gustong makatakas, na para bang mayroong isang bagay sa kanilang harapan na nagpapatakot sa kanila. Gayunpaman, sa ilalim ng pagpatay ng espiritual na espadang enerhiya ni Yehan, napakaliit na pagkakataon na makatakas ang mga Go-worm na ito. Sa isang iglap, maraming Go-worm ang namatay sa lupa. Pagkatapos mamatay, natunaw ang lahat ng Go-worm na ito, ginawa nito ang isang napakasasamang nana, na mabaho sa langit. Hayop, tumigil. Nakita ni Huang Wuliang na pinatay ni Yehan ang karamihan sa mga Go-worm na kanyang pinaghirapan, nagulat at nagalit siya, at pagkatapos ay tumakbo siya patungo kay Yehan, isang gintong liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mangga, sinalakay nito ang katawan ni Yehan. Ito ay isang makamandag na ahas, hindi, dapat itong sabihin na isang Go Snake. Ito ay napakamandag. Ang kagat nito ay tiyak na makakapatay sa kanya sa isang iglap.
Nang makita ito, itinuwid ni Yehan ang kanyang katawan at hinampas pababa ang kanyang espada, na hinati ang gusnake sa dalawa. Pumunta ka sa impyerno. Sa oras na ito, dumating ang pag-atake ni Huang Wuliang at malakas niyang hinampas ang katawan ni Yehan gamit ang kanyang palad. Marahil ang kalaban ni Yehan. Kabanata 402. Kumislap ang katawan ni Yehan na parang isang sinag ng itim na liwanag. Matapos maiwasan ang palad ni Huang Wuliang, bigla siyang lumitaw sa likod ni Huang Wuliang, at ang espada ng espiritual na enerhiya ay sumabog, halos tumago sa katawan ni Huang Wuliang. Ikaw, talagang nang-ahas, napatayin ako. Tinitingnan ng malaking butas sa kanyang dibdib na patuloy na dumudugo, hindi makapaniwala si Huang Wuliang na talagang naglakas loob si Yehan na patayin siya hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Maaaring hindi alam ni Yehan kung sino si Huang Wuliang. Bakit hindi ako maglakas loob? Tinitingnan si Huang Wuliang, ngumiti si Yehan at sinabi, "Patayin mo ako, babayaran mo ang presyo, ang aking buhoklan ay maghihiganti sa akin, Yehan, hindi ka mabubuhay ng matagal." Pagkatapos sabihin ito, bumagsak si Huang Wuliang sa lupa at nawala ng hininga. Guklan. Nakarinig ng mga salita ni Huang Wuliang bago siya namatay, kumunot ang noo ni Sun Bumiyay, at ganoon din si Yehan. Ang Guklan at ang Zombie Clan ay ang dalawang pangunahing pamilya ng supernatural na kapangyarihan sa gitnang China. Maaaring galing ba si Huang Wuliang sa Guklan? Sandali, naramdaman ni Yehan na niloloko siya. Masyadong madali ang lahat ngayon. Marahil ay may gustong pumunta siya sa Washam, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na patayin si Huang Wuliang nang hindi niya alam, para makipaglaban sa Guklan. Guklan? Hindi ka takataka na napakamayabang ng lalaking ito kanina, kaya galing siya sa Guklan. Kumunat din ang noo ni Jolai. Sa mga bundok, napakalaki ng kanilang impluwensya, kahit na para sa buong timog, ang impluwensya ng Guklan ay hindi maliit. Sinabi ni Sun Bumi, akala ko ang lalaking ito ay isang maliit na tao lamang na maaaring magpino ng mga go insect, ngunit hindi ko inaasahan na may kaugnayan siya sa Guklan. Mukhang may nag-aayos sa atin at hinayaan tayong mag-drill mag-isa, bukod dito, ginamit pa nga niya ang Guklan, hayaan nating makipaglaban sa Guklan, napakasama ng plano. Tumahimik si Yehan ng ilang sandali, at sinabi, ang Guklan ay tiyak na nakakatakot, ngunit magiging isang mapanlinlang na bagay kung magiging kaaway tayo, ngunit nakasalalay din ito sa kung nasaan ang taong pinatay natin sa Guklan. Kung ito ay may normal na katayuan, hindi ko sa tingin ay lalaban sa atin ang Guklan dahil dito. Tama iyon. Tumanggaw si Sun Bumi at sinabi, itatanong ko sa Chanlong Wei na imbestigahan ang background ng lalaking ito at tingnan kung anong uri ng relasyon ang mayroon siya sa Guklan. Tumanggaw si Yehan at sinabi, Sun, sa pamamagitan ng paraan, tingnan natin kung sino ang nag-aayos sa atin. May kutob ako na ang panlilinlang na ito ay hindi mukhang estilo ni Merong Chando. Suriin natin mula sa Who's International, mula sa kanila dapat may ilang mga pahiwatig na matatagpuan. Okay, ayusin natin ngayon. Tumanggaw si Sun Bumiyay, at pagkatapos ay tumingin siya kay Wen Chao at sinabi kay Yehan, Chauhan, ang taong ito ang orihinal na pinuno ng Wen Chao Group, at ang mga bagay na ito ay hindi mapaghihiwalay sa kanya. Buksan ang relasyon, papatayin ko siya ngayon. Pagkatapos ng lahat, halos agad na kumilos si Sun Bumiyay. Nang makita ito, natakot ng husto si Wen Chao kaya nanginginig ang buong katawan niya, at dali-dali siyang lumuhad sa lupa at nagsabi ng may takot, lahat, patawarin niyo ang aking buhay, patawarin niyo ang aking buhay. Matutulungan ko kayong ganap na kontrolin ang Wen Chao. Chao Group, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng Wen Chao Group, hinihiling ko lang sa inyong mga bayani na itaas ang inyong mga kamay at patawarin ang aking buhay. Nakarinig nito, ngumiti si Yehanhan at sinabi, sa akin na ngayon ang Wen Chao Group, kailangan ko ba na ibigay mo ito? Tungkol naman sa pagpapalaya sa iyo, maliban kung may halaga ka sa akin, kung hindi, batay sa mga nagawa mo, mayroon kang 10 buhay ay hindi sapat para patayin kita. Meron ako. May halaga ako. Sa katunayan, ang Who's International ang nasa likod ng lahat ng ito. Hiniling nila sa akin na salakayin sina Miss Exy at ang iba pa. Ang gobyerno ay nasa likod din ng Who's International. Bukod dito, narinig ko rin na binanggit ni Wu Shekshong na sinasabi sa akin na huwag mag-alala, may isang malaking tao sa likod nila na sumusuporta sa akin, hayop, ngayon may nangyari, mas mabilis silang tumakas kaysa sa mga kuneho, malaking tae, hayaan mo akong maging kanyan sa harap. Isang mahalagang tao. Walang pakialam na sinabi ni Yehan, sino ang mahalagang taong pinag-uusapan mo. Sabihin mo sa akin, marahil ay mapapatawad ko ang iyong buhay. Ito, ang mukha ni Wen Chao ay naging pangit.
Narinig lang niya na binanggit ni Wu Shekshong ang malaking taong ito, ngunit hindi pa niya ito nakita. Mukhang hindi mo rin alam kung sino ang tinatawag mong malaking tao. Kung ganoon, ano ang silbi ng pag-iingat ko sa iyo? Naramdaman ng nakamamatay na hangarin na pinakawalan ni Yehan, halos maihi sa takot si Wen Chao sa sandaling ito, dali-dali niyang sinabi, Ye, hanggat mapapatawad mo ang aking buhay, matutulungan kita na malaman, talagang, hanggat pupunta ako kay Wu Shekshong, malalaman ko kung sino ang malaking taong ito mula sa kanya. Talaga, hinawakan ni Yehan ang kanyang baba at nag-isip ng ilang sandali, pagkatapos ay tumingin siya kay Wen Chao at sinabi, okay, hanggat tutulungan mo akong malaman kung sino ang malaking taong ito, kung gayon ay mapapatawad kita, ngunit bago iyon, ang iyo ay nasa ilalim ng aking kontrol muna. Pagkatapos ng lahat, nagpaputok si Yehan ng 3 gintong karayom sa katawan ni Wen Chao gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, bumagsak si Wen Chao sa lupa na parang si Shen Tianao at sumigaw sa sakit. Nang maramdaman ni Wen Chao ang sakit, naglagay si Yehan ng 2 daliri sa likod ng kanyang mga tainga, at pagkatapos noon, ang mga sigaw ni Wen Chao ay hum-ina. Sinabi ni Yehan, paraan lang ito upang kontrolin ang mga tao. Kung masunurin ka at tutulungan mo akong makamit ang gusto kong malaman, palalayain ko ang kontrol na ito para sa iyo. Kung hindi mo kaya, kung gayon ay dapat mong kung hindi ka mabubuhay ng kalahating taon, dapat mong malaman na ako, Yehan, ay may isa pang pagkakakilanlan, at tiyak na magagawa ko ito sa aking mga kasanayan sa medisina, kaya pinapayuhan kitang huwag mag-alinlangan. Tumayo si Wen Chao mula sa lupa at sinabi, huwag kang mag-alala, Ye, tutulungan kita na malaman ang utak sa likod ng Wus International. Si Wu Shekshong ay hindi patas, at hindi ako magiging mabait sa kanya. Okay, sana magawa mo, sige at bigyan mo ako ng mensahe sa lalong madaling panahon. Nang makita si Wen Chao na umalis ng ganoon, sinabi ni Zhou Lai, Hanzi, hayaan mong umalis ang lalaking ito ng ganoon. Huwag maliitin ang papel ng mga pawn. Minsan ang mga pawn ang nagdudulot ng gulo sa laro ng chess. Sinabi ni Yehan, ang Wen Chao na ito ay itinuturing na isang inabando ng pawn. Sa ngayon ay dapat niyang kinasusuklaman ang Wus International hanggang sa kaluluwa. Mabuhay, para sa paghihiganti, tutulungan niya akong malaman ang gusto kong malaman, maghintay na lang tayo ng tahimik para sa kanyang balita, ngunit dapat nating malaman ang pagkakakilanlan ng Gu Master na ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos patayin ng Gu Master at kontrolin si Wen Chao, bumalik si Yehan sa villa na pinagsasaluhan nina Xi Hanyan at ng iba pa. Sa kabilang banda, hindi gaanong nagsikap ang Chanlong Wei upang sirain ang mundo sa ilalim ng lupa na itinatag ng pamilya Wen. Pagkatapos bumalik sa villa, gumaling na ng husto si Xi Hanyan. Sa tulong ni Zhang Yuming at ng iba pa, umupo siya sa sala sa ibaba, naghihintay kay Yehan, bumalik. Ikaw na babae, bakit hindi ka humiga ng kaunti pa? Ngayon ay gumiginhawa na ang iyong katawan, ngunit medyo mahina ka pa rin, kaya hindi ka dapat masyadong mapagod. Nang bumalik si Yehan sa villa at nakita si Xi Hanyan na nakaupo sa sopa, agad siyang tumingin sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya kina Zhang Yuming at sa iba pa, na walang magawa na umiling. Kabanata 403. Sabi ni Xi Hanyan, Kuya, gusto kong iulat sa iyo ang kamakailang sitwasyon ng Wen Chao Group, kaya. Sabi ni Yehan, maaaring sabihin sa akin ni Senior Zhang at ng iba pa ang mga bagay na ito. Maging masunurin, umakyat at humiga. Kung may mangyayari sa iyong katawan, sino ang mag-aalaga sa mga gawain ng Wen Chao Group? Nakarinig nito, sumunod na tumango si Xi Hanyan, at tinulungan siyang umakyat ng ilang babae. Yehan, naayos na ba ang bagay? Sa kabilang panig, nagtanong si Zhang Yuming. Kahit hindi niya alam kung ano ang pinuntahan ni Yehan, tiyak na may kinalaman ito sa Wen Chao Group. Sabi ni Yehan, Senior Zhang, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito, iwanan mo lang ito sa akin. Pagkatapos matapos ang lahat, maaari kang pumunta sa Wen Chao Group. Tumango si Zhang Yuming. Sa oras na ito, sa labas ng villa, sina Sun Bumi at Zhou Lai ay pumasok. Ang dalawa sa kanila at ang Chanlong Wei ay lumabas upang imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Huang Wuliang ngayon. Maaari bang magkaroon ng balita sa lalong madaling panahon? Xiaohan, nalaman ko na, ang Gu Master na iyon ay si Huang Wuliang, siya nga ay isang miyembro ng Gu Clan, at ang kanyang katayuan ay hindi mababa. Sabi ni Sun Bumi na may mabigat na mukha pagkatapos umupo. Nang marinig ni Yehan ang sinabi ni Sun Bumi, kumunot ang kanyang mga kilay. Hindi ba gumanda pa rin ang mga bagay-bagay? Gayunpaman, hindi nagulat si Yehan. Dahil may nagayo sa kanya gamit ang panlilinlang na ito, kung gayon ang bigat ng panlilinlang na ito ay dapat na sapat na malaki.
Kung masyadong maliit ang bigat, wala itong anumang pinsala sa kanya. Sabi ni Yehan, ang kanyang pagkakakilanlan ay natuklasan ng napakabilis, maaari bang sinadya ng isang tao na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan upang ipaalam sa atin? May posibilidad. Sabi ni Sun Bumi, ngunit ang taong ito ay miyembro nga ng Go Clan, at siya ang nakababatang kapatid ng kasalukuyang pinuno ng Go Clan. Ang kanyang katayuan ay pambihira, ngunit ang Huang Wuliang na ito ay naiiba sa ibang mga miyembro ng Go Clan, mahilig maglakad sa labas, at bihirang bumalik sa Go Clan. Ito ay maaaring dahil sa kanyang mababang kwalifikasyon para sa pagpipino ng Go, kaya ayaw niyang bumalik sa Go Clan, ngunit dahil siya ang nakababatang kapatid ng kasalukuyang pinuno ng Go Clan, papatayin natin siya ngayon. Siya, natatakot akong hindi susuko ang Go Clan ng madali. Kaya, alam na ng Go Clan ang tungkol dito, tama ba? Pumihirit ang mga mata ni Yehan, Go Clan, mas mahirap harapin ang makapangyarihang pamilyang ito ng iba't ibang sining kaysa kay Jiang Yutang. Ang katotohanan ay pareho rin, alam na nga ng Go Clan ang tungkol sa pagkamatay ni Huang Wuliang dahil ang mga Gu Refiner ay karaniwang nag-iiwan ng kanilang sariling Heart Gu sa angkan. Ang ganitong uri ng Heart Gu ay konektado sa buhay ng Panginoon. Sa sandaling mamatay ang Panginoon, mamamatay din ang Heart Gu, kaya kapag namatay ang Heart Gu, malalaman na ng mga tao sa Go Clan na patay na si Huang Wuliang. Ang mga tao lamang sa Go Clan ay hindi pa alam kung sino ang pumatay kay Huang Wuliang. Nakatira sila sa pagkakatago sa mga bundok sa buong taon, nagpipino ng mga Gu insect, at bihirang nakikialam sa mundo. Kung gusto nilang malaman kung ano ang nangyari sa labas, maaari lamang silang mag-imbestiga ng dahan-dahan. Ang Heart Gu ng ikatlong anak ay patay na, tila nalason siya. Sa isang malalim na bundok at lumang kagubatan sa gitnang China, mayroong isang maliit na nayon na nagtatago sa mundo. Ang mga gusali sa nayon ay napaka-retro, at maraming atek. Kung ang isang modernong tao ay darating dito sa unang pagkakataon, malamang naiisipin niya na naglakbay siya sa sinaunang panahon. Ang mga tao ay pumapasok at lumalabas, dose-dosenang pamilya ay umaabot sa hindi bababa sa 2 o 300 tao. Gayunpaman, ang ganitong uri ng nayon ay tila masigla, ngunit mayroong isang napakamalamig na atmosfera na nagmumula sa dilim. Sa mga burol sa paligid ng nayon, ang lahat ng uri ng ahas, insekto, daga at langgam ay makikita saan man, at kahit na ang mga higanteng ahas na may makapal na braso ng mga matatanda ay narito. Makikita ito, ngunit ang mga tao sa nayon ay hindi na nagulat sa sitwasyong ito, at nakakasundo ang mga ahas, insekto, daga at langgam ng mapayapa. Sa sandaling ito, sa isang maringal na bulwagan sa nayon, ang isang lalaking may edad na may mahigpit na mukha ay may malamig na mukha, at mayroong isang nakakagat na lamig sa kanyang mga mata, at ang puso ni Huang Wuliang ay patay na. Nakaranas na ng aksidente si Huang Wuliang. Kuya, ang ikatlong anak ay palaging may sariling kagustuhan. Tila sa pagkakataong ito, nakagalit siya ng isang makapangyarihang kalaban sa labas. Ang aming Go Clan ay dapat lumabas sa bundok, kung hindi ay halos malilimutan ng buong martial arts world ang pag-iral ng aming Go Clan. Sa pangunahing bulwagan sa ibaba, mayroong isang lalaking may edad na may mga mata na parang makamandag na ahas, na sinasabi ng malamig. Nakarinig nito, ang mga mata ni Huang Wuxi ay nagningning din ng malamig. Tumahimik siya ng ilang sandali, at sinabi, hindi madaling makalabas ng mga Go ang mga tao rito, ito ang bilin ng ninuno, hindi ko ito masisira, ngunit ang paghihiganti ng ikatlong kapatid ay dapat na iganti, kung hindi ang mga tao sa labas ay talagang iniisip na ang aming Go Clan ay napakadaling api-apihan. Pangalawang kapatid, hayaan kang lumabas sa bundok upang makita kung sino ang pumatay sa pangalawang kapatid, kung may pagkakataon na dalhin siya pabalik, haharapin ko siya mismo. Naiintindihan ko, kuya. Tumanggaw si Huang Watian, ang nakamamatay na hangarin ay gamulong sa kanyang masamang mukha, bagaman si Huang Wuliang ang pinakamasamang kakayahan sa kanilang tatlo, at madalas na hinahamak ng tribo, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ang kanilang sariling kapatid, namatay siya hindi ko ito maaaring baliwalain. Ama, anong mga nakakatuwang bagay ang pinag-uusapan ninyo ni Tio? Tila narinig ko na lalabas si Tio. Sa oras na ito, isang babaeng nasa 24 na taong gulang ang pumasok sa labas ng bulwagan. Ang babae ay nakasuot na parang minurya, mayroong isang magarbong tela na nakatali sa kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kristal na liwanag, at ang kanyang magagandang facial features ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng liksi at sigla. Nang makita ang batang babaeng pumapasok, kumunot ang noo ni Huang Wuxi, at mahigpit na sinabi, Nishang, pinag-uusapan ko ang negosyo sa iyong tiyo, ano ang ginagawa mo rito, hindi ito malaki o maliit, nakalimutan mo na ba ang mga patakaran ng angkan? Panipi. Kinagat ni Huang Nishang ang kanyang mga labi at sinabi,
Ama, hindi mo ba palaging sinusunod ang mga patakaran ng angkan? Okay. Isang bagong panahon na ito, at ang iyong lipes na sa panahong pag-iisip ay kailangang baguhin. Mabaho ang babae, gusto mo pa akong turuan. Walang magawa na umiling si Huang Waxi sa harap ng kanyang mahalagang anak na babae. Ngumiti si Huang Watian at sinabi, Kuya, tama ang sinabi ni Nishang, ang iyong hanay ng mga patakaran ay tiyak na nagbago, ang ating Go Clans blindly conservative, ay hindi isang pangmatagalang solusyon, dapat nating ipaalam sa martial arts ang tungkol sa pag-iral ng ating Go Clan. Sabi ni Huang Waxi, okay, lumayo na tayo, pangalawang kapatid, iiwan ko sa iyo ang bagay ng ikatlong anak. Tandaan na maging mababa ang profile kapag lumabas ka. Kuya, aasikasuhin ko ang mga bagay-bagay. Huwag kang mag-alala, tiyak na dadalhin ko pabalik ang mamamatay tao na pumatay sa ikatlong anak. Nakarinig ng pag-uusap ni Huang Waxi at Huang Watian, umikot ang mga mata ni Huang Nishang at sinabi, Ama, bakit hindi mo ako hahayaang sumama sa aking tiyo? Ang aking Kraken Go ang pinakamakapangyarihan sa ating Go Clan. Pupunta ako, at sa loob ng 2 araw, tiyak na mahahanap ko ang mamamatay tao na pumatay sa ikatlong tiyo. Kabanata 404. Kilala ang talento ni Huang Nishang sa pagpipino ng Go sa Go Clan. Siya ay isang henyo sa pagpipino ng Go. Sa murang edad, kaya na niyang magpino ng malalim na Go na humanga sa mga mas nakakatandang henerasyon ng Go Clan. Ang kanyang talento ay ang kinikilalang number 1 genius sa Go Clan. Ang mga Go-worm na pinino ng mga Go Master ay maaari ding hatiin sa iba't ibang antas. Ang pinakamakapangyarihan ay ang Heavenly Go, ngunit ang ganitong uri ng Go-worm ay halos hindi na nakikita sa ngayon, at walang sino man ang makakapagpino ng Heavenly Go sa panahong ito. Ito ay Earth Go, ang Go-worm na pinino ni Huang Waxi, ang patriarch ng Go Clan, ay kabilang sa antas ng Earth Go. 23 o 24 na taong gulang lamang si Huang Nishang at kayanan niyang magpino ng Zuan Go. Ang ganitong uri ng talento ay bihira nang makita sa kasaysayan ng Go Clan. Nakitang tahimik si Huang Waxi. Biglang mukhang medyo malandi si Huang Nishang at sinabi, Oh, Papa, pangako mo lang sa akin, hindi pa ako nakakalabas ng mahigit 10 taon, at nananatili ako sa angkan taon-taon, at malapit na akong mawalay sa labas ng mundo. Nababaliw na. Kuya, dapat mong hayaang lumabas si Nishang para makita ang labas ng mundo. Ang kanilang henerasyon ay hindi maihahambing sa atin, at kinakailangan na maunawaan ang lahat sa labas. Sa ilalim ng mga mata ni Huang Nishang, sinabi ni Huang Watian habang tumutulong. Nakarinig nito, tumahimik si Huang Waxi ng ilang sandali, at sinabi, Okay, Nishang, maaari akong sumang-ayon, ngunit ang lahat sa labas ay susundin ng iyong tiyo, at tulungan ang iyong tiyo na mahuli ang mamamatay tao na pumatay sa iyong ikatlong tiyo sa lalong madaling panahon, at dapat mong tandaan na kapag lumabas ka, hindi mo maaaring gamitin ang yin-yang at combined Go ng basta-basta, ito ay tungkol sa iyong kinabukasan, at higit pa ito sa aking Go Clan, naiintindihan mo ba? Hihi? Nakuha ko na, Papa, nangangako akong makukumpleto ang gawain. Masayang tumawa si Huang Nishang, at sa wakas ay makakalabas na siya para makita ang labas ng mundo. Hindi pa siya umaalis dito ng mahigit 10 taon. Papa, sumali na sa set ang lalaking iyon na si Yehan, tila nagtagumpay ang ating plano. Sa isang villa sa mayamang puro lugar ng Yangyu City, Fulan Province, ibinaba ni Wu Tianxiu ang telepono at sinabi na may pagngisi sa isang lalaking may edad na mukhang medyo mayaman. Nakarinig nito, sinabi ni Wu Shixiong na may ngiti, ang set na ito ay espesyal na inayos para sa kanya, wala siyang magagawa kundi pumasok. Noong nakaraang beses na hinaranggan natin ang kumpanya ng kanyang babae sa stock market, kahit na ito ay utos ni Merong Chando, ngunit pagkatapos ng pagkalkula, siya hindi niya tayo hahayaang umalis, kaya kailangan lang nating alisin siya muna. Pinatay ang mga agarang miyembro ng Go Clan, ngayon makikita natin kung ano ang gagawin ni Yehan. Sa silangang China, kaya niyang takpan ang langit gamit ang isang kamay, ngunit dito ay walang silbi kahit gaano pa siya kalakas, tiyak nagigit-git siya ng Go Clan. Sabi ni Wu Tianxiu na may malamig na mukha. Sabi ni Wu Shixiong, mabuti na lang, ginawa natin ang bagay na ito ng palihim, at wala namang napansin si Yehan. Kung hindi, kapag inayos niya ang score kay Wen Chao, dapat siyang pumunta sa atin. Tianxiu, maging mababa ang profile nitong mga araw na ito. Huwag mong hayaang ito ni Yehan ang atensyon sa atin. Sabi ni Wu Tianxiu, Papa, huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin ko sa panahong ito. Sa sandaling mamatay si Wen Chao, hindi na tayo mahahanap ni Yehan. Nakakaawa na ang mag-ama ni Wu Tianxiu ay nakalaan na magkamali sa puntong ito.
Kahit na ginawa nila ito ng napakalihim, minamaliit nila ang kakayahan ng Chanlungwei, bukod pa rito ay hindi naman pinatay ni Ye Han si Wen Chao. Ang pag-aatubili ni Wu Shekxiong na iligtas siya ay nagkanulo na sa kanya. Ang account na ito, pagkatapos malaman kung sino ang nasa likod ng mga eksena, ay aayusin ni Ye Han ang account sa kanila sa huli o maaga. Sa pangwakas na pagsusuri, hindi ito alam ng mag-ama ni Wu, at sila ay mga pawn lamang na ginamit ng iba upang harapin si Ye Han. Miss, may balita mula sa hula na sumali na sa set si Ye Han. Sa Yanjing, sa isang looban, sinabi ng isang lalaking may malamig na mga mata sa isang babaeng puno ng karunungan. Isinara ng babae ang dilaw at kahit napagod na Sun Tzu's Art of War sa kanyang kamay at sinabi, "Inaasahan ko na ito dahil pumasok na siya sa set, kung gayon ay makakapanood tayo ng magandang palabas sa susunod, hayaan natin siyang at ang Goklan kahit sino ang mamatay sa huli, ito ay isang tagumpay para sa atin." Ang operasyon ng pagnanakaw ng libingan noon ay iminungkahi ng Goklan. Ngayon gusto kong bayaran nila ang presyo. Sino mang gagalaw sa libingan ng aking pamilya Zog ay dapat mong pasanin ang paghihiganti ng aking Zog Prajna. Zog Banro, lumalabas na ang taong nagplano laban kay Ye Han ay ang babaeng tagapayo sa tabi ni Nalan Mietian. Ayon sa kanyang sinabi, hindi lamang niya gustong saktan si Ye Han, ngunit ang Goklan ay mayroon ding malaking sama ng loob laban sa kanya. Ito ay isang panlilinlang na pumapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sa ngayon, si Nalan Mietian ay umatras at si Zog Banro ang namamahala sa Heroes Association. Bilang isang tagapayo, si Zog Banro ay walang uri ng puso na hayaang lumaki ang kalaban. Para sa kanya, hanggat siya ay isang kalaban, dapat siyang alisin sa lalong madaling panahon. Walang mga problema sa hinaharap, ang kasalukuyang plano, maging ang pagkamatay ni Ye Han o pagkatalo para sa pareho, ay magandang balita para sa kanya. Ngunit ngayon, nagtagumpay na ang plano ni Zog Banro, at kailangan lang niyang makita kung paano umuunlad ang sitwasyon. Kailangan kong sabihin na si Zog Banro ay napakatalino. Ang mga gumagamit ng espada ni Ye Han upang patayin ang Goklan ay gumagamit din ng espada ng Goklan upang patayin si Ye Han. Tungkol naman sa mag-ama ni Wu at kay Wen Chao, sila ay mga pawn lamang sa kanyang mga kamay. Kapag naubos na ang mga pawn, maaari silang itapon o hayaang mag-isa, paano? Ang gusto niya ay nakamit na. Ang sitwasyong ito ay inayos ni Zog Prajna sa Hilaga, hindi ito naisip ni Ye Han. Sa ngayon, naghihintay pa rin siya ng balita, para sa balita ni Wen Chao, para sa balita ng Goklan, kung paano haharapin ng Goklan ang bagay na ito, hindi pa rin nagdedesisyon si Ye Han. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Ye Han ay ang kanyang mga problema ay hindi limitado dito. Hangzhou, Hangquan Hotel, ang hotel kung saan nanirahan si Li Changfeng, ang elder ng Xingyiman, sa panahong iyon. Sa sandaling ito, 5 matatandang tao, 4 na lalaki at isang babae, at isang grupo ng mga kabataan ang nag-welcome sa hotel na ito. Changfeng, nasaan na ngayon si Zhao Hengtian? Nasaan na ngayon ang Ye Han na iyon? Paano ka maglakas loob na baliwalain ang aking Xingyiman, sa pagkakataong ito ay babayaran ko ang mga mundong taong ito. Sa loob ng hotel, ang isang matandang lalaki na may malaking figure ay may hitsura sa kanyang mukha. Sinabi ng may galit, si Li Changfeng ay ipinadala sa istasyon ng pulisya ni Ye Hanseng at nakakulong ng ilang araw, ganap na binabaliwala ang pag-iral ng kanilang Xingyiman. Siyempre, ang mga bagay na ito ay iniulat sa Xingyiman matapos lumabas si Li Changfeng sa istasyon ng pulisya. Sa makatuwid, ang 5 elder ng Xingyiman ay lumabas kasama ang kanilang mga piling disipulo. Sa pagkakataong ito, hindi lamang nila gustong turuan si Ye Han, isang binata na naglakas loob na baliwalain ang Xingyiman, ngunit upang mahuli rin si Zhao Hengtian. Kabanata 405. Nakarinig nito, sinabi ni Li Changfeng, 3 elder, hindi ko pa nalalaman ang kinaroroonan ni Zhao Hengtian, ngunit si Ye Han ay nasa gitnang China ngayon, hanggat mahahanap natin siya, mahahanap natin si Zhao Hengtian. Okay, kung gayon ay pumunta tayo sa Washang, dalhin ang ignorante na bata na iyon, at pilitin siyang tanungin ang kinaroroonan ni Zhao Hengtian. Ang nag-iisang matandang babae sa mga elder ay mukhang walang pakialam. Kumusta ang sitwasyon sa inner gate? Tanong ni Li Changfeng. Huwag kang mag-alala, sa pamimilit ng dakilang elder, ang babaeng iyon ay hindi magtatagal, sa pagkakataong ito ay walang sino man ang makakapag-iingat kay Zhao Hengtian. Okay, 3 elder, pumunta na tayo sa gitnang China ngayon. Ang mga mata ni Li Changfeng ay puno ng galit, dahil kay Ye Han, siya ay nakakulong sa istasyon ng pulisya ng ilang araw, na isang kahihiyan lamang para sa kanya, isang elder ng Xingyiman. Ito ay isang kahihiyan, sa pagkakataong ito, dapat niyang bayaran si Ye Han.
Sa gitnang China, si Yehan ay nasa Shaoyang City na ng 3 araw. Habang sinusuri ng Chanlongwei ang mga galaw ng Guklan, isang balita ang narating sa tenga ni Yehan. Namatay si Wen Chao sa mga kamay ng Wus International. Natakot ang mag-ama ni Wu na ang pagdating ni Wen Chao ay mapapansin sila ni Yehan, kaya pinatay nila si Wen Chao sa sandaling dumating si Wen Chao sa pintuan. Anong tuso na matandang fox, tila kailangan kong pumunta mismo sa pintuan. Malamig na ngumiti si Yehan. Nakarinig nito, sinabi ni Zhou Lai, Hanzi, mag-aayos na ako ngayon. Ngunit sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Yehan, at nang buksan niya ito ay isang hindi pamilyar na numero ng telepono. Hello? Sino ito? Ako ito, Merong Chando. Sa kabilang panig ng telepono, ang tono ni Merong Chando ay napakalalim at malamig. Medyo nagulat din si Yehan nang matanggap ang tawag ni Merong Chando. Ngumisi siya, nais kong malaman kung paano maalala ni G. Merong, natawagan ako, gusto mo pa bang hilingin sa akin na makipaglaban ulit? Sabi ni Merong Chando, pupunta ako sa iyo upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyo at sa akin. Sa timog, nandito ako nang wala ka. Ngunit ngayon, nagtataka ka ba kung sino ang nasa likod mo? Tumahimik si Yehan, ito nga ang gusto niyang malaman, ngunit ang taong nasa likod nito ay tiyak na hindi si Merong Chando. Para lang ipaalala sa iyo, ang taong ito ay mula sa Hilaga, at babae siya. Tinawagan kita, sa tingin ko ay magagawa mong hulaan kung sino siya. Timog, gitnang China, Jiangcheng, ito ay tag-ulan ngayon. Binaba ni Merong Tian ang telepono, pinapanood ang malakas na ulan na bumabagsak sa labas ng villa, ang kanyang mukha ay may isang may sakit na kakila-kilabot na hitsura. Ang pamilya Merong sa timog ay matatagpuan din sa gitnang China, at ang Helenjiang City ay ang kanilang tirahan. Bilang Panginoon ng Timog na mundo sa ilalim ng lupa, kahit na ang pamilya Merong ay matatagpuan sa gitnang China, hindi nila inilagay ang kanilang kapangyarihan sa bawat lalawigan. Ang ulo at paa ay maaaring manginig ang lahat. Sino mang maglakas loob na traidorin ako ay magtatapos ng masama. Ang mga daliri ni Merong Chando ay dinurog ang telepono sa mga piraso. Para sa kanya, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Wus International at ng mga tagapayo sa paligid ni Nolan Mietian sa Hilaga ay upang i-frame si Ye, ngunit para sa kanya, ito ay isang uri ng pagtataksil. Sina Nolan Mietian at Yehan ay mga kaaway na itinuring ni Merong Chando sa buong buhay niya. Sino mang nasa paligid niya na maglakas loob na makipagtulungan sa alinman sa dalawang taong ito ay mapapahiya. Ito ay isang pagtataksil sa kanya. Upang ipaalala ito kay Yehan, wala namang magagandang intensyon si Merong Tian. Gusto niya lang gamitin ang kamay ni Yehan upang linisin ang ilang mga traidor sa paligid niya. Ang Wus International ay naglakas loob na makipagtulungan kay Zhou Prajna sa likod ng kanyang likod. Kinakailangan na mabuhay. Siyempre, kahit na hindi niya alam na si Zhou Banroo ang nasa likod ng balak, hindi hahayaan ni Yehan na umalis ang Wus International, ngunit ang paalala ni Merong Chando ay nagbigay kay Yehan ng isang wake-up call na ang kaaway sa Hilaga ay umaatake na sa kanya. Ginawa niya ito. Zhou Banroo, anong katalinuhang babae, si Nolan Mietian ay napakapalad na magkaroon ng ganitong kakayahang tao sa kanyang tabi upang tulungan siya. Niyakap ni Yehan ang maliit na tigre, isang lamig ang sumulyap sa kanyang mukha, dahil alam na niya ang mga tao sa likod ng pag-aayos na ito, ayaw nang mag-antala pa ni Yehan, ang bagay ng Wen Chao Group ay dapat na maayos. Sa simula, ang dahilan kung bakit walang ginawa si Yehan ay dahil hindi niya alam ang kamay sa likod niya, ngunit ngayon alam na niya ang may-ari ng kamay, sapat na upang mag-ingat sa kanya, at hindi na kailangang isuko ang kanyang mga aksyon dahil sa kanya. Hoy, Boss Sito! Gusto kong guluhin ka ng isang bagay. Sabihin sa mga tao sa opisyaldam ng Hulan na huwag ito ng Wen Chao Group. Nakuha ko ito sa legal na paraan. Tinawagan ni Yehan si Sito Zhenchen sa panig ng opisyaldam ng Hulan. Ang Wus International ay naglalaro ng mga trick sa likod ng mga eksena, kaya hindi siya inaprubahan ng mga opisyal na kunin ang Wen Chao Group. Ang bagay na ito ay hindi mahirap para kay Sito Zhenchen. Ikaw na hayop, lalapitin mo ako kapag may problema ka, ano ang tingin mo sa akin? Galit na sumumpa si Sito Zhenchen sa kabilang panig ng telepono, at sinabi, ang aming security bureau ay hindi nakikialam sa mga opisyal na gawain. Tatawagan kita para sa bagay na ito. Hayaan mong hawakan ito ng pamilya Zhang para sa iyo, marami silang koneksyon sa mundo ng politika. Tumango si Yehan at sinabi, okay, iparating mo ang aking pagbati kay Lolo Gan, at kapag natapos na ang gulo sa timog, pupunta ako sa Yanjing upang makipagkita sa kanyang matandang lalaki. Kahit na may konsensya ka, hindi ito walang kabuluhan para kay G.
Sang natanggapin ka bilang isang anak na lalaki. Sa pamamagitan ng paraan, napili ko na ang taong gusto mo, at pupunta ako sa iyo sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay maaari mo na itong ayusin mismo, okay? Oo, binababa ko na. Iniisip ang pamilya Zhang, G. Zhang, ang utang niya sa matandang lalaking ito ay hindi isang pabor, ngunit isang relasyon sa pamilya na kailangang bayaran at mapanatili. Dahil sa kanya, ang araw ng kasal ng pamilya Zhang ay sinira ng kabaong ni Nolan Mietian, at siya ay pinarusahan ng husto. Ang pagtapak sa dignidad ng pamilya Zhang, natatakot ako na maraming tao sa Yanjing City ang tumatawa sa pamilya Zhang. Guklan, Zugprajna, Merong Chando. Sinusuri ni Yehan ang kasalukuyang sitwasyon sa kanyang isipan. Sa gitnang China, ang Guklan ay maaaring maging kanyang kalaban sa lalong madaling panahon, habang palihim sa hilaga, si Zugbanroo ay nakatitig sa kanya. Dito, malamang nakagatin kanya kapag hindi ka nag-iingat, at ang silangang China ay teritoryo din ng pamilya Merong. Kahit na pinaalalahanan siya ni Merong Chando, sa sandaling mahirapan siya, tiyak na sasamantalahin ni Merong Chando ang pagkakataon upang gawin ito sa kanya. Bumawi. Sa makatuwid, dapat maghanap si Yehan ng isang breakthrough mula sa tatlong pamilyang ito ngayon. Pagkatapos ng pag-iisip, nagpasya pa rin si Yehan na salakayin si Zugbanroo. Si Zugbanroo ay nasa Yanjing City sa Hilaga, lampas sa kanyang abot. Ang kanyang karunungan ay ipinakita lamang sa tulong ng iba, at ang kamay na ito ay ang WUS International, kaya ang unang hakbang ni Yehan ay putulin ang kamay ni Zugprajna. Kung wala ang kamay ng WUS International, hindi magagamit ni Zugprajna ang kanyang karunungan, maliban kung pupunta siya sa timog patungong gitnang China mismo, o makahanap ng bago, piraso, gayunpaman, mangangailangan ito ng oras. Kabanata 406. Tungkol naman sa Guklan at kay Merong Chando, wala nang labis na pag-iisip si Yehan para isipin sila ngayon, kaya magagamit niya lamang ang mga sundalo upang takpan sila. Yangyo City, ang lungsod kung saan matatagpuan ang punong himpilan ng Washi International. Sa maraming negosyo sa bansa, ang WUS International ay nasa nangungunang antas din, isang malaking grupo na may market value na halos 100 bilyon. Iilan lamang ang ganitong malalaking negosyo sa Timog, at lahat sila ay naaakit sa kanyang Timog ni Merong Chando sa mga alyansa ng negosyo, naging direktor siya ng Southern Business Alliance. Hanzi, ano ang dapat nating gawin para harapin ang WUS International? Dapat ba nating patayin na lang sila? Sa Yangyo City, sa isang hotel na nasa tapat ng WUS International Building, sina Yehan at ang iba pa ay nakatayo sa harap ng mga floor-to-ceiling windows at tinitingnan ang WUS International Building na may mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sila ay lubos na walang pakialam. Nakarinig ng mga salita ni Jolai, sinabi ni Yehan, ang bawat linya ay may sariling mga patakaran, at ang hanay ng pakikitungo sa kanila sa mundo sa ilalim ng lupa ay hindi naaangkop. Dapat itong lutisin sa isang formal na paraan. Hayaan ng Chanlungwei na suriin ang WUS International, kaya ang isang malaking grupo ay dapat magkaroon ng ilang mga madilim na lugar, hukayin ang lahat ng mga madilim na bagay na ito para sa akin, at ilantad ang mga ito. Napakahirap, okay, aayusin ko na ito ngayon. Para kay Jolai, ang pinakamagandang paraan upang malutas ang problema ay suntok, iyon ay ang pagpatay. Sumuntok siya pababa at nalutas ang lahat, ngunit nag-aalala rin si Yehan sa bagay sa puting daan. Kapag sumusunod sa ilalim na linya, pinakamaganda na makipaglaban ng walang pagdanak ng dugo, at kung tatawid ka sa linya, magdudulot lamang ito ng sama ng loob mula sa itaas. Hanzi, may problema ka ba sa gitnang China? Kuya Zhang, kaunting problema lang ito, ikaw at Hipag, ayos lang ba kayo? Ang tawag na ito ay mula kay Zhang Xiaoyu mula sa Yanjing, at tinawagan ni Situ Zhenchen ang pamilya Zhang, kaya alam din ng pamilya Zhang na si Yehan ay nasa gitnang China. Sa telepono, ngumiti si Zhang Xiaoyu at sinabi, huwag kang mag-alala, Hanzi, maayos ang takbo namin ng iyong hipag. Maaari mong tandaan ang ilang mga bagay, ngunit hindi mo dapat hayaang maging pasan ito sa iyong isipan, naiintindihan mo ba? Alam ko, Kuya Zhang. Huminga ng malalim si Yehan, alam niyang natatakot si Zhang Xiaoyu na makadama siya ng pasan sa kanyang isipan dahil sa kasalang iyon dahil sa tingin niya ay sinaktan niya ang pamilya Zhang. Mabuti iyon. Kung makatagpo ka ng anumang problema sa gitnang China, maaari kang pumunta kay Tio. Siya ang gobernador ng Hulen, kaya dapat ay matutulungan kanya. Sabi ni Zhang Xiaoyu. Nakarinig nito, naisip ni Yehan ang ikatlong anak ng pamilya Zhang. Hindi siya umuwi noong araw na ikakasal si Zhang Xiaoyu. Lumalabas na nagtatrabaho siya sa Hulen, at siya rin ang gobernador. Okay, Kuya Zhang, hintayin mo akong pumunta sa Yanjing.
Tahimik na binabaniyehan ang telepono. Sa kabilang panig ng telepono, kinuyam ni Zhang Xiaoyou ang kanyang kamao at tahimik na sinabi, Hanzi, hihintayin kita, at hihintayin ang iyong susunod na pagbisita sa Yanjing. Sa loob lamang ng isang gabi, sa ilalim ng investigasyon ng Chanlungwei, ang mga madilim na bagay sa WUS International ay ganap na naimbestigahan. Bukod dito, pagkatapos makita ni Yehan ang mga bagay na ito, palihim na ipinadala sila ng Chanlungwei sa istasyon ng TV, at sa pamamagitan ng istasyon ng TV ilantad ang maruruming bagay sa likod ng WUS International. Ang bawat isa sa mga madilim na bagay na ito ay nakakagulat. Ang WUS International ay kasangkot sa catering, real estate, tourism development at iba pang industriya. Halimbawa, ang pagkalason sa WUS Hotel ay nagulat sa China ilang taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, daan-daang tao ang nalason, ngunit 12 tao lamang ang nailigtas sa huli, at ang iba ay namatay dahil sa pagkalason. Sinadya ng WUS International na magkalason, at pinarusahan ang WUS International dahil dito. Gayunpaman, hindi ganoon ang katotohanan, ngunit ang expired beef na ipinasok ng WUS Hotel ang nagdulot ng pagkalason sa mga customer. Bukod pa rito, ang pagbagsak ng sahig ng isang partikular na komunidad sa Hunan Province, na pumatay sa 12 tao sa gabi, ay hindi sanhi ng pagsabog ng tangke ng gas, ngunit ang mga pasilidad sa komunidad na ito ay hindi kumpleto, at ang katatagan ng mga sahig ay hindi magarantyahan. Ang katotohanan sa likod ng pagtatago ng mga ito sa internasyonal. Bukod pa rito, ang pagkasira ng cable sa isang partikular na tanawin na pinamamahalaan ng WUS International, na nagdulot ng pagkamatay ng higit sa 12 turista, ay sanhi rin ng hindi sapat na donasyon at hindi makatwirang pagpaplano. Bilang karagdagan sa mga nabanggit na bagay, ang pag-iwas sa buwis ng WUS International ay umaabot sa 10 bilyon. Ang kabuuan ng mga bagay na ito ay sapat na upang isara ang WUS International, at ang mag-ama ni Wu ay haharap din sa mga parusa. Ang naghihintay sa kanila ay alinman sa baril o walang katapusang bilangguan. Kinabukasan, ang balita ng istasyon ng TV ay unang nagpalabas ng mga pangyayaring nagulat sa mga tao. Ang mga pangyayaring ito ay hindi walang basehan, ngunit batay sa matibay na ebidensya. Isang sandali, nagulat, nagkagulo, at nagalit ang mga tao. Upang sirain ang mga storefront, tindahan, at iba pa na may kaugnayan sa WUS International. Mayroong patuloy na mga pang-aabuso sa internet na may 10-10 milyong reposts. Sa ilalim ng presyon ng pampublikong opinyon na ito, ang Tax Bureau at ang mga pampublikong security organ ay nakialam at naglunsad ng mahigpit na investigasyon sa bagay na ito. Ang bagay na ito ay dapat ipaliwanag sa publiko. Dalhin ang mamamatay tao sa hustisya. Papa, ano ang nangyayari rito? Bakit kami ay report ng isang tao sa WUS International? Imposible, imposible. Pinapanood ang ipinapalabas sa TV, si Wu Tianxiu ay natakot at kasabay nito ay may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga bagay na ito ay nailantad. Ang WUS International ay tiyak na mapapahamak, walang sino man ang makakapag-iingat sa kanila. Tapos na ang WUS International, na nangangahulugan din na tapos na si Wu Tianxiu, paano siya mabubuhay sa hinaharap. Ang kutis ni Wu Shekxiong ay napakapangit din, at siya, na palaging magalang, ay hindi mapigil ang itapon ang teacup sa mesa at sumigaw ng malakas sa opisina, hayop, sino ito? Sino ang laban sa akin? Walang paraan, hindi ako basta-basta uupo at maghintay ng ganito. Nang maisip ito, agad na tinawagan ni Wu Shekxiong ang numero ni Merong Chando. Sa ngayon, ang pamilya Merong lamang ang makakapagligtas sa kanya sa gitnang China. Gayunpaman, matapos tawagan ni Wu Shekxiong ang numerong ito ay konektado, at binabalang ni Merong Tian ang telepono pagkatapos magsabi ng isang salita, Wu Shekxiong, ito ang mangyayari sa iyo dahil sa pagtataksil mo sa akin, ngunit ang taong nagparusa sa iyo ay hindi ako, kundi si Yehan. Kabanata 407. Hayop, sampayin si Yehan? Hayop, hayop, patayin kita. Sa opisina, sumisigaw si Wu Shekxiong na parang isang mabaliw na aso. Sa ngayon, ang mga kumpanya at punong himpilan ng WUS International ay naging isang gulo, at ang ilang mga senior executive na sangkot sa bagay na ito ay malapit ng tumakas. Gayunpaman, matapos mailantad ang insidente, personal na nag-utos ang gobernador ng Hunan Province ng isang masusing investigasyon sa bagay na ito. Lahat ng mga taong may kaugnayan ay inaresto at mahigpit na iniimbestigahan. Nakialam ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Sa ngayon, ang WUS International Building, ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas nang dumating ito, dinala sina Wu Shekxiong at ang nangungunang pamamahala ng WUS International, at ang mga naghihintay sa WUS International ay kukunin.
Tapos na ang mag-ama ni Amahok, at nasira na rin ang kamay ni Zug Banroo. Kung gayon ay maaari na nating alagaan ang Guklan at si Merong Chando. Inaasahan ni Yehan ang pagbagsak ng WUS International. Mas mataas ang palapag, mas malaki ang loob. Mayroong palaging ilang mga madilim na lugar, sa sandaling maunawaan ang mga pangunahing punto kahit na ang makapangyarihang kuta ay babagsak. Wala pang galaw mula sa Guklan sa ngayon, ngunit sa tingin ko ay malapit na ito. Sabi ni Sun Bumi, tungkol naman kay Merong Chando, hindi ko sa tingin ay kikilos siya sa ngayon. Inaaway na natin ang kaaway ng Guklan. Uupo ako at aanihin ang mga pakinabang ng mga mangingisda. Ito ay talagang naaayon sa karakter ni Merong Chando. Tiyak na hihintayin niya munang atakihin tayo ng Guklan, at pagkatapos ay hihintayin niya ang pagkakataon. Sabi ni Yehan, sa gitnang China, dapat maging alerto ang Guklan, at dapat maging alerto pa si Merong Chando. Sa tingin ko ay hinahanap na ngayon ng Guklan kung sino ang pumatay kay Huang Wuliang, hayaan ng Chanlungwei na maghanda upang salubungin ang Guklan anumang oras. Sa pamamagitan ng paraan, Hanzi, si Wu Shixong, ang matandang lobo, hindi dapat. Sabi ni Jolai pagkatapos panasan ang kanyang leeg, nalaman namin na sinakop ni Wu Shixong ang lahat ng responsibilidad sa kanyang likod. Ang kanyang anak na si Wu Tianxiu ay hindi naapektuhan, at ang Wu Tianxiu na ito ay tumakas na sa isang lalaking nagngangalang Dao Ye, sa Yangyu City. Hindi pwedeng manatili si Wu Tianxiu. Walang pakialam na sinabi ni Yehan, kilala ko na siya mula sa Fudan University, makitid ang kanyang pag-iisip, at siya ay isang master na maghihiganti. Sa pamamagitan ng paraan, sino ang hamak na ito? Sabi ni Jolai, pagdating sa mahirap na taong ito, mayroong ilang kasaysayan. Ang sabi-sabi ay dati siyang magnanakaw ng libingan. Matapos maghugas ng kamay sa Jinpen, sinimulan niyang bilhin at ibenta ang mga bagay. Karamihan sa mga ito ay mga kultura relic at mayroon silang ilang koneksyon sa Hunan Province. Mas mahalaga, siya at si Wu Shixong ay magkapatid na nanumpa. Ngumiti si Yehan at sinabi, mukhang makikilala natin ang mahirap na taong ito. Dao Ye, sa mundo sa ilalim ng lupa ng Hunan Province, maaari siyang ituring na isang kagalang-galang na tao. Parehong itim at puti ang bumibili ng kanyang mukha. Marami siyang koneksyon at koneksyon. Siyempre, kung nasa kanilang linya ng trabaho sila, hindi sila makakapagpatuloy ng walang koneksyon. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay ang tiyuhing ito ay may kinalaman sa ghost market. Noong hapon ng araw na iyon, sina Yehan at ang iba pa ay dumating sa napakagandang villa kung saan nakatira si Master Dao. Nahaharap sa pagdating ni Yehan, mainit na inanyayahan siya ni Master Dao. Haha, dumating si G. Ye sa pintuan at pinaganda ang aking lugar. G. Ye. Lahat. Upo na kayo. Si Dao Ye ay isang lalaking may edad na mahigit 50 at ang pangkalahatang hitsura ay nagbibigay sa mga tao ng isang napakamaringgal na pakiramdam. Isang mapagpatuloy na host. Umupo si Yehan, ngunit sina Sun Bumir, Jolai, at Shaben ay hindi umupo. G. Ye. Hindi ko alam kung bakit ka pumunta sa pintuan ngayon. Tanong ni Dao Ye na may naguguluhang tingin pagkatapos umupo. Ngumiti si Yehan at sinabi, pupunta sa pintuan, sana hindi ko naistorbo si Dao Ye, ngayon ay dumating ako upang makita si Dao Ye, para lamang sa isang tao, hindi ko alam kung kaya ni Dao Ye na ibigay siya sa akin para kunin. Napakaguluhan ang mukha ni Dao Ye, at nagkunwari siyang walang alam at sinabi, hindi ko alam kung sino ang pinag-uusapan ni G. Ye, kung matutulungan ko si G. Ye, tiyak na hindi ako tatanggi. Tiningnan ni Yehan ang matandang fox na ito, at malamig na ngumiti sa kanyang puso. Ang lalaking ito ay isang negosyante nga na nakikipag-ugnayan sa pagbili at pagbebenta. Ang mapagpanggap na kakayahang ito ay maaaring paniwalaan na totoo, ngunit siya ay matalino, kaya hindi niya ito maitago kay Yehan, dahil dumating siya pagkatapos dumating dito, nakita na ni Yehan ang buong villa gamit ang kanyang yin at yang eyes. Sa isang silid sa ikalawang palapag, nag-aalala si Wu Tianxiu at nagtago roon ng may galit, ang kanyang mga kamao ay kinukuyom, at gusto niyang bumaba at patayin kaagad si Yehan. Panginoon, tayo ay lahat ng matatalinong tao, bakit magkukunwari na nalilito, para sa isang taong walang halaga, talagang handa kang pumunta sa kabaligtaran ko, Yehan. Malamig na ngumiti si Yehan. Nakarinig nito, nagpakita si G. Daw ng isang nahihiyang ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabi, G. Ye. Patawarin mo ako sa pagiging tanga, talagang hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan mo, G. Ye, kung may na-offend ako kay G sa ilang paraan, G, agad akong humihingi ng tawad, ngunit hindi ko aaminin ang mga walang batayang bagay. Ayon sa mga patakaran ng daan, tinatawag kitang Dao Ye,
ngunit umaasa ako na hindi magkakamali si Daoye. Sabi ni Yehan, dahil nagkukunwari si Daoye na maunawaan at malito, kung gayon ay hayaan mong linawin ko, nandito ba ang anak ni Wu Shekshong na si Wu Tianshu? Dumating sa iyong lugar. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, paulit-ulit na umiling ang matandang lalaki, at sinabi na may ngiti, G. Ye, pinagkaitan mo ako. Kahit na mayroon akong magandang relasyon kay Wu Shekshong, hindi kita kailanman aawayin, G. Ye, dahil sa kanya. Ang Wu Tianshu na hinahanap ko ay wala sa akin. Talaga, ngumiti si Yehan, at sinabi, sana maging kalmado ako mamaya. Matapos magsalita, sinabi ni Yehan na may malamig na mukha, Shaben, pumunta sa ikalawang palapag, ang ikatlong silid, at dalhin mo siya pababa para sa akin. Nakarinig ng utos ni Yehan, tumakbo si Shaben ng diretso sa ikalawang palapag ng walang pag-aalinlangan. Nang makita niya ito, nagulat ang kanyang mukha, at sinabi, G. Ye, ano ang ginagawa mo? Halika rito. Sa susunod na sandali, lumitaw ang ilang mga master sa ikalawang palapag ng villa na ito. Ang mga taong ito ay tinanggap ni Daoye upang protektahan siya. Sa ilalim ng kanilang proteksyon, si Daoye ay ligtas at maayos. Napakatiwala niya sa mga master na kanyang tinanggap. Gayunpaman, pagkatapos ng paglitaw ng mga master sa mga mata ng grupong ito ng mga malas na master, wala sa kanila ang makakahadlang sa suntok ni Shaben, at sila ay lahat ay tinangay, bumagsak sa bawat sulok ng villa, nabasag ang maraming bagay, at sumigaw ng sama-sama. Nang makita ito ni Daoye, lubos na nagbago ang kanyang mukha, nagulat at nagalit siya, at hindi na siya makapagsalita. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita niya ang lakas ng hari ng mundo sa ilalim ng lupa sa silangang China. Lubos itong walang halaga, at walang paghahambing. Pagkaraan ng ilang sandali, itinataas ni Shaben si Wu Tianshu sa unang palapag na parang manok, iniwan ng matandang lalaki na walang salita. Kabanata 408. Tumayo si Yehan, tiningnan si Daoye at ngumisi, Daoye, matapat ka, nasa negosyo ka ng pagbili at pagbebenta, kung wala kang integridad, sino ang makikipagnegosyo sa iyo, dadalhin ko sila palayo, aasikasuhin ko ang bagay na ito ngayon kumilos na parang hindi ito nangyari. Matapos magsalita, kumaway si Yehan, at lumabas si Shaben na karga si Wu Tianshu na may mapuputing mukha. Hindi, G. Ye, kailangan mong patawarin siya at patawarin siya. Sinisira mo ang kanyang pamilya, kaya bakit hindi mo siya hahayaang mabuhay? Tinitingnan ng likod ni Yehan, sinabi niya na may pangit na ekspresyon. Nakarinig nito, lumingon si Yehan at sinabi na may pang-iinis, ang iba ay kaya, ngunit hindi niya kaya. Hindi ko inaasahan na si Dao Dao ay may ganoong mahabagin na puso. Napakabihira. Hindi pa ba narinig ni Dao Dao ang isang salita, ay ang maging malupit sa sarili, marahil isang araw ay mamamatay siya sa ilalim ng kanyang kabaitan. Ikaw. Ang mukha ni Daoye ay napakapangit at natahimik siya sa mga salita ni Yehan, ngunit sa mga tuntunin ng lakas, hindi siya maihahambing kay Yehan, at natural na hindi niya maiingat si Wu Tianshu ngayon. Pangalawang tiyo, natagpuan ko na, nandito. Sa oras na ito, sa labas ng villa ni Daoye, isang babae ang tumalon sa mataas na pader at gaanong lumapag sa bakuran. Masayang sumigaw siya, at may isang gintong insekto na kasing laki ng kuko na tumitili sa kanyang harapan, nakarinig ng kanyang boses, sunod-sunod na mga anino ang dumaan sa mataas na pader at lumapag sa bakuran, mayroong 5 master. Ang mga taong ito ay nakasuot ng kakaibang kasuotan ng mga minorya, na may makapal na piraso ng tela na nakabalot sa kanilang mga ulo. Lumabas sina Yehan at ang iba pa sa villa at tiningnan ang master na lumitaw, kumulat ang kanilang mga kilay. Sa wakas ay natagpuan na ito ng mga tao mula sa Gu Clan. Pangalawang tiyo, ang mamamatay tao na pumatay sa ikatlong tiyo ay nasa kanila. Inilagay ni Huang Nishang ang Trakengo at masayang sinabi. Walang pakialam na sinulyapan ni Huang Wat Iyan sina Yehan at ang iba pa, at sinabi, sino ang pumatay kay Huang Wuliang? Siya ito, siya ito. Nakarinig ng mga salita ni Huang Wat Iyan, itinuro ni Wu Tianshu si Yehan at malakas na sinabi, na parang nakahawak siya ng isang dayami na makaliligtas sa buhay, siya ang pumatay kay Huang Wuliang, dapat mo siyang patayin ng mabilis. Nakarinig nito, agad na naging malamig ang mga mata ni na Huang Wat Iyan at iba pa, na malamig na parang yelo. Dalhin siya pababa. Ang tunog ay nahulog, ang mga Gu-worm sa buong katawan ng Gu Clan Master ay sumakop sa buong bakuran, at ang mga makulay na Gu-worm ay gumapang, na nagdudulot sa mga tao ng goosebumps sa buong katawan. Ito ay lubos na malamig, kung ang mga worm na ito ay gumapang sa katawan, gumapang papasok sa katawan, nakakatakot isipin ito. Ipaparamdam ko muna sa iyo ang kapangyarihan ng mga Gu-worm na ito.
Nakita ang mga guworm sa hardin, malamig na umungol si Zhou Lai, at sinipa palayo si Wu Tianxiu gamit ang isang sipa, at direktang lumapag sa mga guworm. Sa loob ng wala pang isang segundo, ang katawan ni Wu Tianxiu ay natakpan ng mga guworm na pumasok sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, isang matinding tili ang nagmula sa bibig ni Wu Tianxiu, at pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang katawan ay nabutas na ng mga guworm, iiwan lamang ang isang basag na balat, parang kamatayan, lubos na nakakatakot. Nang makita ito, hindi mapigil ang mapahinga si Daoye. Ang mga alingawngaw ng mga pamamaraan ng Guklan ay nagdulot ng takot sa mga tao. Ngayon ay nakita na niya ang mga pamamaraan ng Guklan. Walang kutsilyo, walang baril, ang pagkamatay ng isang insekto ito ay mas makapangyarihan kaysa sa kutsilyo at baril, at ito ay nakakatakot. Ikaw ang pumatay kay Huang Wuliang. Ang mga mata ni Huang Watian ay nahulog kay Yehan. Sa kanyang palad, mayroong isang makulay na snake go na lumulunok ng isang nakakatakot na sulat. Ito ay isang mahiwagang go, at ito rin ay isang mahiwagang sa mga go. Ang napakamakapangyarihang snake go ay lubos na makamandag at mas agresibo kaysa sa ibang mga go insect. Tama iyon, ako ang pumatay sa kanya, sila ba ay mula sa Go Clan? Kalmadong tiningnan ni Yehan sina Huang Watian at ang iba pa. Napakaganda. Ang masamang mukha ni Huang Watian ay kumislap ng mabangis, at sinabi, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay pa ng ilang araw, kung babalik ka sa Go Clan kasama ko ngayon, maaari kitang hayaang mabuhay pa ng ilang araw, kung hindi, gusto ko na ngayon ang iyong buhay, hayaan kang mailibing kasama ng aking ikatlong kapatid. Nang marinig ni Yehan ang mga salita ni Huang Watian, umiling siya at sinabi, mga kaibigan ng Go, masyadong mahirap ang inyong kahilingan. Kung gusto ninyong makipaglaban, ako, Yehan, ay sasamahan kayo. Pagkatapos ng lahat mula sa katawan ni Yehan, isang lubos na walang pakialam na aura ang pinakawalan, sina Shaben at ang iba pa ay pinakawalan din ang kanilang sariling aura, at lahat sila ay mukhang napakamakapangyarihan. Xiao Rendo? Sa murang edad na ito, mayroon kang ganoong talento, ngunit sayang, mamamatay ka ngayon. Ngumisi si Huang Watian, at ang snake go sa kanyang kamay ay dahan-daang umalis sa kanyang palad. Ang lakas ni Yehan at iba pa ay totoo nga. Napakaganda, lalo na si Yehan, na umabot na sa katayuan ng isang junior governor sa edad na ito, na napakabihira. Ngunit sa pagkakataong ito nang lumabas siya sa bundok, dinala ni Huang Watian ang mga master ng Go Clan, hindi sila mapipigilan ni Yehan at ng iba pa. Mga kaibigan ng Go, maghintay sandali. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang nagnakaw mula sa labas ng bakuran. Ang grupong ito ng mga tao ay matanda at bata, nakasuot ng mga damit na vintage, medyo katulad ng mga kasuotan ng panahon ng Republika ng China. Ang mga aktor ng ganyan at ganyang pelikula, ngunit ang kanilang aura ay napakakatakot, lalo na ang isa sa mga matatanda, ang lakas ay marahil ay kapareho ng sa grave-digging ancestor Jiu Kongji. Nang makita ang grupong ito ng mga master na muling lumitaw, nagbagong anyo ang mga ekspresyon ni Yehan, dahil may isang taong nasa mga master na pamilyar sa kanila. Xingyimen Elder Li Changfeng. Lumitaw si Li Changfeng kasama ang mga taong ito, na nangangahulugang ang ibang mga tao ay mga master din sa Xingyimen. Kabanata 409. Napakakatakot ng line-up na ito. Mga master ng Go Clan, mga master ng Xingyimen, magkasamang lumitaw ang dalawang partido, na nagpabago sa mga mukha ni Yehan at ng iba pa, at ang mga tao mula sa Xingyimen ay nakilahok pa sa ganitong uri ng sitwasyon, na hindi inaasahan ni Yehan. Oo, sa lineup ngayon, kahit na makipag-isa sila sa Chanlungwei, maaaring hindi sila makakuha ng upper hand. Kung naroon ang maliit na tigre, magiging mas maganda ang sitwasyon, ngunit ang maliit na tigre ay nasa villa pa rin ni Xi Hanyan, hinahayaang maglaro ang ilang babae. Lumalabas na si Elder Zing mula sa Xingyi Sect, bakit makikialam ka ba sa mga gawain ng aming Go Clan? Nakita ang paglitaw ng master ng Xingyi Sect, walang pakialam na sinabi ni Huang Watian. Nakarinig nito, sinabi ni Elder Zing, G. Huang, mali ka. Ngayon ay narito kami para sa taong ito, ngunit bago mo siya patayin, may ilang tanong ako sa kanya. Naiintindihan ko. Dahil siya ay ating karaniwang kaaway, bakit hindi natin siya direktang patayin? Umiling si Elder Zing, pagkatapos ay tinitigan si Yehan at sinabi, bata, huwag mong isipin na maaari kang gumawa ng anumang gusto mo dahil ikaw ang number 1 genius sa sinaunang martial arts world. Ang ating sinaunang martial arts sect ay hindi isang bagay na kaya mong awayin. Dahil may isang nagpaparusa sa iyo, kung gayon ngayon ay hindi tayo nakikialam sa bagay sa pagitan mo at ng Go Clan, ngunit dapat mong sabihin sa akin kung nasaan si Zhao Hengtian, kung hindi, ang haharapin mo ngayon ay ang Go Clan at ang aking Xingyiman.
Nakarinig ng mga salita ni Elder Zing, ngumiti si Ye Hanhan at sinabi, kayo mga Xingyiman ay isang grupo lamang ng mga masasamang tao na sakam sa mga kayamanan. Gusto ninyong malaman ang kinaroroonan ni Kuya Zhao mula sa akin, ngunit walang pinto. Ngayon ay kailangan ninyong harapin ang Xingyiman. Ako, pinakamagandang patayin ako ng lubusan, kung hindi, kayong mga matatandang hayop, hahanapin ko siya isa-isa. Off! Nakarinig ng mga salita ni Yehan, nagpalabas si Huang Nishiang ng isang tawa, ngunit nadama na medyo mali ang atmosfera, agad niyang pinigilan ang kanyang ngiti. Nagdilim ang mga kutis ni na Elder Zing at ng iba pa. Dahil hindi alam ni Yehan kung paano siya papurihan, hindi na sila mag-iimat. Pinatay nila si Yehan at pumunta upang hanapin si Zhao Hengtian. Pag-uusapan, wala namang malalim na sama ng loob sa pagitan ni Yehan at ng Xingyiman, kaunting alitan lamang, ngunit ang grupong ito ng mga elder ng Xingyiman ay palaging nasanay na maging nakahihigit, at ngayon, kung mayroong isang taong maglakas loob na hamakin sila, natural na hindi nila ito matitiis. Okay, kung gayon, huwag mong isipin na mabuhay ngayon. Malamig na umungol si Elder Zing at sinabi, G. Huang, hindi ka ba mag-aalala kung sama-sama nating haharapin ang batang ito? Siyempre hindi ako mag-aalala. Kung mayroong isang taong gustong tumulong, sino ang tatanggi? Ang Goklan at ang Xingyiman ay nagkaroon ng kasunduan, at sa susunod na sandali, isang nanginginig at makapangyarihang aura ang kumuha ni Yehan at ng iba pa. Ang aurang iyon ay parang kulog at kidlat na malapit nang bumaba sa itim na ulap. Ang nakaka-pressure na aura ay nagdulot sa mga tao na hindi makahinga. Halika! Nang makita ito, agad na umatras si Daoye, at mahigpit na isinara ang pinto dahil natatakot na ang paparating na labanan ay makaaapekto sa kanya. Chanlungwei, lumabas. Nakita na nagkaroon ng kasunduan ng Goklan at Xingyiman, sumigaw si Ye Hanhan, at sa susunod na sandali, isang grupo ng mga duguan na lalaki ang lumitaw sa bakuran, titig. Nang makita ang eksena na ito, kumunat ang mga noo ng mga master ng Goklan. Si Yehan ay napapalibutan ng napakaraming master na nagbabantay sa kanya. Mabuti na lang at sumali ang mga tao mula sa Xingyiman, kung hindi, hindi talaga niya madadala si Yehan. Patayin. Gamit ang isang utos, ang dalawang panig ay naglaban sa bakuran na ito ng sabay-sabay. Mayroong 12 eksperto mula sa Goklan at sa Xingyi sect. Mayroon siyang bentahe, ngunit sa mga tuntunin ng pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban, mas mababa siya sa mga master ng Xingyiman at Goklan. Parehong sina Huang Watian at Elder Zing ay napakamakapangyarihan, at sila ay mga master sa kaharian ng mga middle-level supervisor. Sa katunayan, ang kombinasyon ng dalawa sa kanila ay maaari nang magdulot ng panganib kina Yehan at ng iba pa, huwag nang banggitin ang ibang mga master. Ang unang pagkikita ng dalawang panig, ang labanan ay nahulog sa isang masigabong estado, at ang labanan ay parang kulog, sunod-sunod. Hindi pinili ni Yehan na harapin ang mga master ng Xingyi sect. Sa mga tuntunin ng kakaibang bagay, ang mga pamamaraan ng Goklan ay mahirap ipagtanggol. Ang kanyang aura ay maaaring pigilan ang mga Gu insect, at tama lang na gamitin ito laban sa mga master ng Goklan. Ang katawan ni Yehan ay puno ng espiritual na enerhiya, tinatakpan ang langit at tinatakpan ang lupa, at ang aura na kabilang sa kaharian ng Xiaorendo ay pinakawalan ng mabangis. Sa paligid niya, ang mga insektong parang langgam na Gu ay hindi naglakas loob na lumapit sa kanyang katawan. Gusto nilang umatake, ngunit hindi nila kaya. Huwag maglakas loob, balisa na parang mga langgam sa mainit na kawali. Ako na. Nang makita ito, tumalon si Huang Nishiang at nagpalabas ng isang pulang Gu mula sa kanyang palad. Ito ay isa sa tatlong pangunahing mahiwagang Gu na pinino ni Huang Nishiang, ang Silkworm Gu. Ang ganitong uri ng Gu ay maaaring dumura sa isang iglap. Manipis ito na parang seda, kung ito ay naliligaw sa ganitong uri ng hibla, agad itong papasok sa katawan ng biktima, na magpaparami ng higit pang mga Gu-worm sa katawan, at lulunok sa katawan. Ang mga seda na ito ay hindi natatakot sa aura ni Yehan, dahil sila ay walang buhay, at maaari lamang silang magpatuloy na magparami sa ilalim ng ilang mga kalagayan. Nahaharap sa Silkworm Gu ni Huang Nishiang, hindi naglakas loob na maging pabaya si Yehan. Kahit na ang lakas sa pakikipaglaban ng babaeng ito ay hindi mataas, ang kanyang Gu insect ay napakamakapangyarihan. Sa kamay ni Yehan, ang Dragon Scale Dagger ay inihagis ng mahigpit, pinuputol ang papasok na seda, ngunit pinanatili pa rin ang upper hand. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ng labanan ay napakadikanais-nais para sa kanila, dahil ang Chanlungwei nang harapin ang mga master ng Goklan at mga master ng Xingyi sect, siya ay nasa kawalan na ng bentahe. Kabanata 410. Sa buong battlefield, ang tunog ng pagbanggaan ay parang kulog. Sina Shaben, Sanbumi, at Jolai ay humarap kay Elder Zing.
Sa sandaling ito, ininom na nila ang instant explosion pill, kaya ang tatlo sa kanila ay hindi kalaban ni Elder Zing sa normal na kondisyon. Kahit sa sandaling ito, halos mapanatili nila ang kanilang pagiging hindi matatalo. Ang apat na Heavenly Dragon Generals ay nagkakaisa upang harapin si Huang Watian at nagsusumikap din silang suportahan ito. Ang Snake Gu sa mga kamay ni Huang Watian ay lubos na makamandag, at kung hindi ka mag-iingat, makakagat ka nito. Sa ilalim ng pagkubkob ng mga master ng Gu Clan at mga master ng Xing Yiman, ang ibang Tianlongwei ay nasa kawalan na ng bentahe, at magiging isang bagay lamang ng oras bago sila matalo. Suportahan ng husto. Para kina Yehan at Tianlongwei, ito ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng ganito kalakas na line-up ngayon. Napansin ito, tila medyo naiinip si Yehan. Kung magpapatuloy ito, ang Tianlongwei na kanyang pinaghirapan ay maaaring magdusa ng pagkatalo. Ang ganitong pagkatalo ay magiging napakamahal para kay Yehan. Umalis. Gamit ang isang sigaw, pinilit ni Yehan na ibalik ang pag-atake ng isang master ng Gu Clan gamit ang isang suntok, ngunit nang handa na ni Yehan na patayin ang master ng Gu Clan na ito, dumating din ang pag-atake ni Huang Nishiang, at ang kanyang mga Gu insect ay hindi natatakot sa aura ni Yehan. Ang Han ay ang pinakamakapangyarihan. Bukod dito, hindi nakipaglaban si Huang Nishiang nang malapitan kay Yehan, na nagdulot ng sakit ng ulo kay Yehan at nagparamdam sa kanya ng pagkadismaya. Ngumisi si Huang Nishiang at sinabi, "Hoy, wala kang pupuntahan ngayon, sa tingin ko mas mabuting sumuko ka na." Panaginip ang iyong tagsibol at taglagas na panaginip. Galit na sumigaw si Yehan, tinusok ang kawalan gamit ang kanyang makapangyarihang saber technique, habang nilalabanan ang pag-atake ng Gu insect ni Huang Nishiang. Nilalabanan din niya ang pag-atake ng isa pang master ng Gu Clan, na humihiling sa kanya na sumuko, maliban kung ito ay tulad ng oras sa Yanjing City, na corner, walang ibang pagpipilian. Ha! Medyo lalaki ka, mayroon ka lang pusong mailibing ang napakaraming kaibigan mo. Mahinang umungol si Huang Nishiang, ang kanyang mga paa ay kumikislap, parang isang masiglang elf sa hangin, kahit na mukhang mapaglaro at cute siya sa labanan. Kahit na ang puso ni Yehan ay puno rin ng pagkabalisa sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado na parang bundok na walang anumang pagbabago. Gayunpaman, nang nasa problema sina Yehan at ang iba pa, isang lalaki na nakasuot ng damit sa gabi ang bumaba mula sa langit. Ang nakakatakot na aura ay kasing lakas ng kulog. Matapos siyang lumitaw, walang awa siyang sumugod kay Elder Zing ng Xingyi Gate nakaraan. Boom! Pinalaya ni Elder Zing ang kanyang kamay at nagbanggaan sa lalaking nakasuot ng damit sa gabi, at pagkatapos ay mayroong isang pagsabog, at parehong nanginginig ang mga katawan ng sabay. Baji! Tiningnan ni Elder Zing ang lalaking nakasuot ng damit sa gabi na may napakawalang pakialam na tingin. Pumunta at harapin ang ibang mga tao, iiwan ko siya sa akin. Sinabi ng lalaking nakasuot ng damit sa gabi kina Ben at sa tatlo sa kanila, at dahan-daang naglakad sa tapat ni Elder Zing. Ang mga matang iyon ay nagbigay sa mga tao ng isang mabangis na hitsura ng hayop, isang pakiramdam ng. Medyo nagulat si Yehan nang makita ang lalaking nakasuot ng damit sa gabi na lumitaw, ngunit sa paghatol sa sitwasyon, ang lalaking ito ay narito upang tulungan siya, na nagdulot kay Yehan na bumantong hininga. Ang pagkakaroon ng ganitong master na sumali, para sa kanila, parang pagpapadala ng uling sa nyebe. Hehe, lumalabas na ang lugar na ito ay napakasigla, paano kung sumali ako sa kasiyahan? Bigla, habang humihinga si Yehan, biglang lumitaw ang mga figure sa pader ng bakuran. Ang mga taong ito ay nakasuot din ng damit sa gabi, ngunit naiiba sila sa mga lumitaw kanina. Ang mga taong ito ay mula sa pamilya Merong. Ang Reaper Squad, nakipaglaban na si Yehan sa mga taong ito sa Jiangsu at Zhejiang. Bukod dito, ang pinuno ng pangkat ay isang napakamakapangyarihang figure din, marahil ay kapantay ni Elder Zing mula sa Xingyi sect. Merong Chando. Ang mga mata ni Yehan ay nagyelo. Ang paglitaw ng Reaper Squad sa oras na ito ay nagpatunay na si Merong Tian ay nakabantay sa kanyang mga galaw, at ngayon na lumitaw sila sa kritikal na sandaling ito, maaari nilang bigyan siya ng isang nakamamatay na suntok. Mga master ng pamilya Go, mga master ng Xingyiman, at Death Squad ni Merong, ang tatlong partido na ito ay nagkakaisa, kahit na si Yehan at ang kanyang panig ay biglang sumali sa isang mahiwagang master na nakasuot ng damit sa gabi, mahirap silang pigilan. Reaper Squad, patayin siya. Sa ilalim ng utos ng Master, ang 7 Master ng Reaper Squad ay sumugod sa posisyon ni Yehan. Ang kanilang pangunahing layunin ngayon ay ang patayin si Yehan, at hindi na sila mag-abala sa iba. Nang makita ito, nanginginig ang puso ni Yehan. Ang pinuno ng Death Squad na pinatay ay isang Master na kapantay ni Elder Zing.
Sa pagdaragdag ng ibang mga miyembro ng Death Squad, paano niya ito malalabanan? Matapos makita ang eksena na ito, sina Shaben at ang iba pa ay malapit ng sumugod, ngunit mahigpit silang nakagapos ng mga elder ng Shengyiman, at hindi sila makatakas. Sa kritikal na sandaling ito, si Yehan ay maaaring harapin lamang ang pinuno ng Death Squad ng harapan gamit ang isang palad, at ang dalawang palad ay nagbanggaan. Sa isang iglap, ang katawan ni Yehan ay hindi mapigil ang umatras, ang dugo ay sumabog mula sa kanyang bibig, at ang lalaking ito ay nasugatan ni Yehan gamit ang isang galaw, na nagpapakita kung gaano kalakas ang lalaking iyon. Nang makita ang pagkakataong ito, natural na ayaw itong palampasin ng master ng Guklan. Sina Huang Nishang at isa pang master ng Guklan ay sabay-sabay na sumugod kay Yehan. Ngayon na nasugatan si Yehan, hindi na sila matatakot kay Yehan kahit nasa malapitan na pakikipaglaban.